Kasi wala nila. Ano? Pag-settle pa.
Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, Saturday at araw po, gabi po ng ating pag-aaral ng ating King James Bible. Thank you so much po. Nandiyan kayo sa inyong pag-join ngayon gabi na to sa ating Bible study. Bago tayo mag-umpisa, ito nga pala ang Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Yan po ang ating lugar kung saan po tayo nag-PPCal Bible Study. Dito po tayo nagtitipon-tipon sa ating pag-aaral ng ating King James Bible. At bilang mga members ng Body ni Christ sa lugar na ito, dito po tayo nagtitipon-tipon. At I am inviting all Iloilo RDs, yung mga RD nandito sa Iloilo to please join us sa ating Bible study and to have fellowship with us so that you can help edify the local church here in Iloilo. At ngayong gabi, thank you so much po sa inyong presensya sa ating Bible study. At bago po tayo mag-start, ito po yung tanging church dito sa Iloilo na nagpipreach ng tamang gospel, the only gospel that can save a soul in this dispensation of the grace of God. At wala na pong iba yan, kundi yung gospel na tinatawag na gospel ni Paul. Diyan po sa Romans chapter 2 verse 16. Ang gospel ni Jesus Christ diyan sa Romans chapter 1 verse 16. Yan yung tinatawag din na gospel of the grace of God. Diyan sa Acts chapter 20 verse 24. At yan yung nilinaw ni Apostol Paul na yan yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. At wala na po tayong iba pang pananampalatayahan upang maligtas tayo. Yan lang po, manampalataya tayo na si Jesus Christ ay namatay. Bayad po nating mga kasalanan, lahat ng kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? So, bakit po natin talaga inuuna yan sa ating every time na meron po tayong Bible study? So that na yan po kasi ang pinaka-purpose kung bakit tayo ay nagkukonduct ng Bible study, to preach the gospel of the grace of God upang yang kaligtasan ay makakarating po sa mga tao na hindi pa po ligtas. At second po na purpose na ating Bible study is that na magiging familiar at mag-grow tayo sa sound doctrine ni Apostol Paul at mag-grow din po tayo sa ating spiritual life as ambassadors, as believers, as members of the body of Christ of this dispensation, At yung topic po natin ay sasabihin na po natin na this topic will again put me into the bad light, dahil nga po alam naman natin na halos ng mga denomination, they are actually portraying their image na mababait sila. They are good people. They will have fellowship with anybody, but pasensya na po, the truth must be told, Kailangan natin talagang sabihin ang katotohanan. Ako din po, hindi ko naman gusto na marami pong magagalit sa akin. Ngunit kailangan po talaga natin sabihin, pag-aralan, at sabihin yung katotohanan po kung ano yung andyan sa Bible. Dahil yung topic po natin na ito ay magpapakita po kung sino po yung mga tao na dapat natin itiwalag or tayo ay i-separate ang ating mga sarili or kailangan nating alisin sa ating mga group or sa ating fellowship. Ikinalulungkot ko po na mangyari yon
Hindi ko po ibig sabihin na tanggihan natin yung mga tao na lumalapit sa ating church, ano, at gustong mag-join sa ating fellowship, lalo na po yung mga unbeliever pa. Welcome na welcome po dito. At alam ko po kahit na saan, kahit po sa inyong mga sarili, alam naman natin na welcome yung mga unbelievers pa. Ngunit pagka yung tao ay marami ng pagtuturo or yung mga nagjo-join sa church, ano, at nagtuturo din ng kunyari daw ng sound doctrine ni Paul o nagtuturo ng Bible, ngunit hindi po align sa sound doctrine ni Paul, ay yan po ang mga may warning dito na hindi po natin dapat itolerate at papanatilihin sa ating group or sa ating fellowship or kahit naman po sa ating buhay, no? Kasi ang pinoprotektahan po dito ni Paul ay yung purity ng gospel at yung well-being ng mga believers na hindi makontaminate ng maling doktrina at maling pamamaraan ng pamumuhay po bilang members of the church, the body of Christ. Dahil nga po yung instruction nga po sa atin ngayong panahon na ito, in this dispensation of the grace of God, from Romans to Philemon, ay alam naman natin na sa Romans, liwanag ni Apostol Paul yung ang pagka makasalanan ng tao at pagka wala niyang magawa upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit niliwanag niya dahil sa ginawa ni Jesus Christ ay tayo po ay maliligtas. Okay? At pagkatapos po ng kaligtasan nating maangkin, dahil po sa pag-believe sa gospel ni Jesus Christ, in this dispensation of the grace of God, we are told how to live as believers, members of the body of Christ. So the whole instructions from Romans to Philemon teaches us to live accordingly and according to the instruction that was written in the books of Romans to Philemon. So, kaya mostly, ang turo ni Apostle Paul to withdraw from these people, is to protect the church, the purity of the doctrine, and so that the church will not be contaminated by wrong doctrines. And sabihin na lang natin na hindi tamang pamamaraan na pamumuhay according to the instructions from Romans to Philemon, the sound doctrine of Apostle Paul. Okay? So, to begin with, pag-aralan natin ito, ay let us first pray. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa iyong faithfulness sa aming buhay, na alam po namin na sa maraming pagkakataon naging unfaithful kami sa iyo. Marami kaming nagagawang mga kasalanan. Minsan, hindi namin nasusunod ang mga pamamaraan na itinuturo sa amin ng Apostol Paul. At salamat na may mga kapatid na willing mag-correct sa amin sa pamagitan ng iyong salita, gamit ang iyong salita. Yan po ay malaking bagay para sa amin at yan po ay tinatanaw namin na isang magandang pamamaraan sa pag-edify bawat members ng church, the body of Christ. Kaya salamat po sa iyong presensya. Salamat sa Jesus Christ, sa Holy Spirit na nagdwell sa amin ngayon, guiding us sa aming pamumuhay. At salamat din sa iyong mga salita na aming mahawakan at mabasa sa pamagitan ng pag-preserve mo sa King James Bible, namin ngayon tinutunghayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa mga kapatid that are online, sa mga friends, at yan po ang aming prayer na sana po sa bawat pag-conduct namin ng Bible study, meron pong masisave
sa pag-preach na yung gospel, the gospel of the grace of God. We pray in Jesus' name. Amen. So, sinasabi ko na po, itong masilan din itong topic nito. At ulitin ko, this study will again put me in the bad light, but muli sasabihin ko rin na yung katotohanan ay dapat po talaga mai-preach. Ano? So, umpisan po natin at kilalanin kung sino-sino itong mga tao, no, na dapat nating iwasan or i-ban from our fellowship, or sinasabi na ating ibang word na ginagamit diyan ay excommunicate. Para kasing sabihin kasi nila, napaka-extreme mo naman, brother. Bakit ganon? Ngunit andiyan po yan sa salita ng Panginoon. Kaya if we are a believer of the King James Bible, we must believe what is written therein. At nakasulat po yan, hindi po tayo pwedeng partial lamang yung ating paniniwalaan, hindi pwedeng partial lamang ating gagawin. Mostly sa mga denomination at kahit na sa mga moderate RD, sa mga fake RDs, sa mga religions ay pinipilit nilang kahit na iba yung mga belief ay okay lang sila sa fellowship. Ano? At gusto nilang ma-remain sa kanilang mga churches because they have actually different intentions, ano? Sa mga denominations, kahit na hindi mag-agree sa mga doctrine, no? Kahit na yung mga kanilang pinapractice ay hindi pari-pariho, kung gusto mo rin lang naman mag-stay sa isang grupo, tatanggapin kanila dahil nga for the sake of offering, kasi sayang nga naman yun kahit na hindi kayo mag-agree ng doctrine, ng belief, kahit hindi sound doctrine yung kanilang paniniwala, kung hindi diyan kayo sa isang grupo, pwede ka pa rin makabigay. So if habol yung pera, talagang okay lang sa kanila. Kaya nakikita ko rin yan sa mga ibang mga RD, mga moderate or mga fake RDs, na yung iba nga parang RD talaga, pero talagang ayaw nila pwedeng i-preach yung na bawal yung tithing dahil nga kung magbigay ng tithe, tatanggapin pa rin nila. Marami akong kilala niyan ng mga RD, kahit sa Manila, meron. Meron pa mga Bible schools yung iba. Ngunit, alam nila na yung tithing is not actually, was not taught by Apostle Paul. Ngunit, hindi nila kinakalaban yun dahil nga, pastor nga rin daw sila. At pag yung member sila magbigay ng tithe, natutuwa pa rin sila. So, yun. So, that is actually against the teaching of Apostle Paul. That is why many angry again with Apostle Paul because of his straight teaching. Paul never taught about tithing and yung mabubuhay ka sa pamamagitan ng pag-support ng iyong mga members. Hindi tinuturo ni Apostol Paul yun. Hindi ko naman sinasabi na Apostol Paul did not preach about giving. Meron po yan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Meron po yan. But yung giving na yan, hindi yan para ikabubuhay ng pastor. Sabihin ko sa inyo. Hindi yan para ang pastor ay mabubuhay na dyan. Okay? That is for the operation of the church, not para yung mabuhay yung pastor. Titingnan natin sa pag-umpisa pa lang natin. Dito tayo mag-umpisa sa 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Actually, ang 2 Thessalonians chapter 3 is actually magko-close na si Apostol Paul sa kanyang second letter to the believers in Thessalonians, and he said in chapter 3 verse 1, "Finally, my brethren, pray for us." So
magko-close na siya. Nasa closing part na siya ng kanyang letter, second letter to the Thessalonians, no? Sabi niya dito, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Okay? So, that's true, no? Apostle Paul prayed that he and his companions will be delivered from people that are without faith. And referring to that people that without faith, they were described by Apostle Paul as unreasonable and wicked men. Okay? Verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. That was his last words in this letter, that the Thessalonians should be kept by the Lord, no? And actually, according to Apostle Paul, the Lord is faithful. And yes, that is true. Ano? Who shall establish you and keep you from evil. So, listen to this. Makita natin later who are these evil people that Apostle prayed that the Thessalonians, no, that the Lord will keep the Thessalonians from them. Who are these evil? And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do things which we command you. Okay? So, listen to this, ha? Sabi ni Apostle Paul, we have confidence. Meron kaming tiwala, sabi ni Apostle Paul, in the Lord touching you, concerning you, touching you. Ibig sabihin ni Apostle Paul, meron kaming tiwala or confidence sa Panginoon tungkol sa inyo or regarding you, touching you, that ye both do and will do, nga gagawin ninyo at gagawin ninyo ang mga bagay which we command you. Then I will ask you a question. Kung malaman nyo mamaya ang mga bagay na kinocommand ni Apostol Paul na gagawin natin, are you willing to obey Apostol Paul? Or masabi kaya ni Apostol Paul, let us place ourselves, no? Kung tayo kaya ang mga taga-Thessalonians, masabi kaya ni Apostol Paul na naniniwala ako at meron akong tiwala na gagawin ninyo ang mga bagay na aking iko-command sa inyo. Gagawin nyo kaya? Pag malaman nyo mamaya kung ano yung command ni Apostol Paul? Okay. Kasi, hindi natin maiwasan, no? Karamihan sa atin, we claim to be believers, Bible believers, King James Bible believers. But you know, many commandments in the Bible, in the King James Bible, commanded unto us in this dispensation of the grace of God, na hindi naman natin ginagawa because we were influenced of our, what we call this now, what we learned from the denominational churches to be good. Hindi naman masama yung maging mabuti. At sabihin ko sa inyo, kung susundin natin yung utos ni Apostol Paul, hindi naman tayo nagiging masama. Hindi naman tayo nagiging kontrabida or masamang tao. We are actually become obedient to His commandments, to God's commandments. And masama ba yung mag-obey? Kaso, maraming mga tao na tatakot dito dahil baka extreme na yan, sobra naman yata yan. No. Pag sinabi ni Apostol Paul, because he was actually defending the church in Thessalonica, because there are people doing these things
there are people in the midst of them or people na ando doon sa grupo na yan, sa fellowship na yan, na gumagawa ng hindi maganda. That is why Apostle Paul commanded, God commanded through Apostle Paul to avoid them. No? Okay? So let us now read who are these people that in this chapter of 2 Thessalonians and verses that we're going to read should be avoided by members of the church, the body of Christ. And listen to this. They are also within the church. So, let us now move on to the next verse. Verse 6. Sabi dito, now we command you. Here is now the commandment. Sabi ng apostol sa verse 4, we have confidence. Siya at kanyang may mga kasama, may tiwala, no? Na in the Lord, touching nyo, tungkol sa inyo, that ye both do na gagawin na gawin ninyo at gagawin pa ninyo ang mga bagay na ikukumand ko sa inyo. That we command you. Okay. So, here is now, this is now the command of Apostle Paul. Let us read in verse 6. Now, we command you, brethren, in the name of the Lord Jesus Christ. Listen to this. The command is in the name of the Lord Jesus Christ. Nakakatakot pag hindi ka kasi nag-obey nito. Dahil gusto mo lang may portray yung sarili that you are kind, talagang maawain ka. Hindi ko magawa yan, brother, kasi maawain ako. But, listen to this. You are maawain in the sense na hindi mo kaya gagawin itong pinagagawa ni Apostle Paul, but you are violating God's commandment that was channeled to Apostle Paul. Listen to this. Now we command you, brethren, in the name, and the command is in the name of the Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother. Listen to this. Brother, meaning a saved person, member also of the body of Christ. Okay? So, yourselves from every brother that walketh disorderly. Okay? So, sabi ng Apostle Paul, we members of the body of Christ must avoid this person. We must withdraw ourselves from this person that is what? That walketh disorderly. How can we describe a person that walks disorderly? Hindi naman natin pwede i-accuse. Hindi naman natin pwede gawa na lang tayo ng istorya at sabihin na natin siya ay nag-walk ng disorderly. Sabihin natin, halimbawa, na late dumating sa isang pagtitipon, na late dumating sa time ng fellowship, mag-start ang fellowship. Hindi natin pwedeng sabihin nyo na this person walketh disorderly. Bakit? Tingnan natin ngayon kung ano yung mga criteria ni Apostle Paul so that a person can be called disorderly person or person that walketh disorderly. Okay? But the instruction or the command was very clear. We must withdraw, we must ban, we must excommunicate, we must avoid a brother, no? A person within the church, no? That walketh disorderly. And that is a command. That is not a request. That is a command that should be obeyed. Okay? So, kasi
Minsan parang natatakot tayo sumunod dito kasi parang parang hindi kaya sobra na yan? Hindi kaya para tayong masama kung titingnan? Para bang sumama ang ating ugali kung tayo ay mag-withdraw sa ganong mga tao? But this is apostles' way or God's way of protecting you. This is God's way or Bible's way, God's word's way of protecting the fellowship of believers. And if that somebody that walketh disorderly, no, even though he is also with the fellowship, he must be banned from the fellowship. Okay? So, number one, na description ng tao na ito that walketh disorderly. Sabi dito, and not after the tradition which he received of us. Those who walk outside the tradition which he received of us. Ibig sabihin, hindi sumusunod, hindi naglalakad sa mga instruction that was given by Apostle Paul from Romans to Philemon. Okay, that is why we must study Romans to Philemon. Because by doing so, yan natin makikita who are these people that we are going to avoid or withdraw ourselves from them. Okay? Yan yung number one na sign. Pangalawa, verse 7. For yourselves know how ye ought to follow us. Okay? Sabi ni Apostol Paul, dahil kayo alam nyo kung paano nyo kami sinunod. Okay? Paano nyo kami pina-follow? For we behave not ourselves disorderly. So, you know, no, these people, no, had a glimpse, how Apostle Paul lived his life and his companions. Okay? Dahil he stayed in Thessalonica. Tumigil siya doon sa Thessalonica, no? Bago siya pinalis doon ng mga galit na mga Jews, ay tumigil siya doon. At actually, nakarating siya sa Thessalonica sa kanyang second apostolic journey hanggang bumalik siya sa kanyang third apostolic journey. Hanggang na bumalik siya at pumunta na ng Rome at doon namatay. Meaning, 2 beses siya pumunta sa Thessalonica at alam nila how Apostle Paul lived his life. And binigay ni Apostle Paul yung kanyang sarili, na yun yung example na dapat nilang sundin ng buhay na naglalakad na hindi disorderly. For yourselves know how ye ought to follow us. Kayo mga taga-Thessalonica, alam nyo kung paano nyo kami sundin. For we behave not ourselves disorderly among you. So, those people who are living or walking disorderly must be avoided. And Paul presented himself as the example of those people who behave orderly. Okay? So, ano ba ang ginawa ni Apostol Paul na dapat sundin siya? Ano bang ginawa niya na tinatawag niya na we behave orderly? At sino ba ang mga taong ito at ano ba ang ginagawa ng mga tao na dapat i-avoid na nagbe-behave ng disorderly? Verse 8. Dito na natin malalaman ngayon
kung sino tong mga tao na to hanggang verse 9, verse 10. So, these people are within the church. Neither did we eat any man's bread for naught. So, si Apostol Paul, hindi binuhay ng mga taga-Tesalonica. So, ibig sabihin ni Apostol Paul, this orderly living, sabi ni Apostol Paul, is hindi ako anong ibig sabihin sa Tagalog yung, hindi ako binubuhay ninyo. Hindi nyo ako pinapakain lamang, sabi ni Apostol Paul. Yan yung buhay ng isang nasa fellowship na naglalakad orderly. Hindi pinapalamon ng mga members sa simbahan. Si Apostol Paul, tinawag niya ang kanyang buhay walking orderly dahil sabi niya, neither did we eat any man's bread for naught. Sabi ni Apostol Paul, hindi kami kumakain lang ng pagkain galing sa ibang tao or hindi nyo kami binuhay. Ibig sabihin, si Apostol Paul, hindi nagpabigat, hindi siya palamunin ng mga members. Yun yung taong naglalakad ng orderly. Pag ang taong naglalakad ng disorderly, yan yung taong pinapalamon sa simbahan na walang trabaho. Kaya maliwanag ba tayo? Sabi ni Apostol Paul, neither did we eat any man's bread for naught, but we wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Yan yung buhay na naglalakad orderly na nasa fellowship. Sabi ni Apostol Paul, yan ang dapat yung sundin. Yan yung buhay namin na dapat yung sundin at nakita nyo yan nung doon ako sa inyo kasama nyo dyan sa Thessalonica. Hindi kami nagpasagod. That is Ilonggo term, nagpasagod. Hindi nyo kami binuhay lamang. Hindi nyo kami pinakain, sabi ni Apostol Paul. Kundi, nagtrabaho kami araw at gabi. Okay? Upang kami ay hindi nyo buhayin at hindi kami magiging pabigat sa inyo. Okay? So, identifying these people in our group today. Sino ba itong ginubuhay lang sa church? Number 1, sabihin ko sa inyo kung sino, huwag kayong magalit. Yung pastor nyo. Number 1 na i-avoid niya, dapat i-withdraw natin sarili natin sa kanya. Bakit? Hindi nagtatrabaho yan, binubuhay nyo lang. Ha? Si Apostol Paul, apostol na mismo. Pero sabi ni Apostol Paul, nagtatrabaho ako day and night. Secular job. Upang buhayin ko ang aking sarili, upang hindi ako pabigat sa inyo. Okay? So you people that walk it disorderly, that we must avoid in our fellowship, yung taong kumakain lang, binubuhay ng simbahan na walang trabaho. Alam nyo sino yon? Yung pastors ng mga simbahan, ng mga churches ngayon, yung kanilang mga anak, binubuhay nyo lang, walang trabaho ang iba. Buti na sana kung may trabaho na. Yung sa amin nga dito, pati na yung kanyang mga kapatid, andidiyan pa. Yung kanyang mga ibang mga kamag-anak, andidiyan pa. These are the people that walk it not orderly, but disorderly. Those people that become a burden to the members of the church, yung mga palamunin ng simbahan. Yan yung mga taong walk it disorderly and must be avoided, must be banned from fellowship. Okay? Mirong ganun mga tao sa simbahan talaga. Doon natitira,
para lang, lalo na sa mga denominations, maraming ganun. Yung mga kamag-anak ng pastor, yung ibang mga tao na gagawing boy or katulong ng mga pastor, kayo pang magbabayad niyan. Kayo pa. Kayo pang mga members. Ngunit, sabihin nyo, kaya sabi ko marami namang magagalit sa akin. Pero, tingnan nyo, you identify somebody in the church today who is being described by these verses is the one that do not work at all, but become a burden chargeable to the church. Sila yung nire-refer dito. Sabi dito, verse 9. Sabi ni Apostol Paul, not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. Sabi ni Apostol Paul, hindi dahil na wala kaming power. No, Apostol Paul had the power to receive upang buhayin ng mga members. But sabi niya, hindi namin yung Tingnan nyo, ano sabi ni Apostol Paul? Sabi ni Apostol sa mga taga-Thessalonica, for even we were with you, kahit na yung kasama nyo pa kami. Ito yung utos namin sa inyo, that if any would not work, neither should he eat. What work Apostle Paul was referring here? Secular work, so that they can provide for their needs and the needs of their family. Alam mo, kung ang nire-refer dito ni Apostol Paul ay yung kanyang work as apostol, nako, he deserved to receive money or support from anybody. But Apostle Paul was not referring his apostolic work, his ministry. He was referring secular job, so that a person who is teaching the Word of God in this dispensation of the grace of God will not be a burden to those people he taught. Hindi magiging pabigat sa mga tao na kanyang tinuturuan. Yan yung tamang nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya alam mo, shame on you pastors na nagtuturo dahil para bigyan ng mga members. Shame on you kung nagtuturo kayo upang mabuhay at suportahan nyo ang family nyo. Sabi ni Apostol Paul, those are the people in the church that walketh what? Walketh disorderly. Yan yung mga tao sa simbahan na lumalakad ng disorderly. Okay? Sabi niya dito, For we hear that there are some which walk among you disorderly. Sabi ni Apostol Paul, kaya nadinig namin na meron diyan sa inyo na lumalakad disorderly. Ibig sabihin, kumakain lamang, pabigat lamang, hindi nagtatrabaho. Ang tawag doon, busybodies. Okay? Tingnan nyo yung gawa ng mga pastor. Maglalakad, pupunta sa mga bahay, pabigat pa doon sa pupuntahan nilang bahay, kakainin pa, pamimerindahin pa, busybodies. Yan yung trabaho nila. Then sabi nila, kasi nagbabible study kami. Si Apostol Paul nag-Bible study? Wala. He was busy teaching the Word of God. But he has time to work a secular job so that he can provide for his needs.
para ma-provide niya ang kanyang sarili. Alam niyo, nung magiging RD ako, ay maraming nagsabi sa akin dito na mga baptist, bakit pinalitan talaga niyo yung pangalan ng simbahan? Bakit talagang inalis niya yung baptist? The truth is that I read these verses that those people should be avoided, should be banned, because they walk it disorderly. How they walk the disorderly? They became a burden unto the church by asking money from the church. Binubuhay sila ng mga taong kanilang tinuturuan. Hindi ginawa ni Apostol Paul yun. Anong ginawa ni Apostol Paul? Nagtrabaho siya, sabi niya. Sabi niya, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Okay? Kaya alam mo, pasensya na. Sabihin nyo, extreme naman ito si Bardoquillo. So, paano na ngayon yan? Yung pastor pala, dapat pala magtrabaho. Yes. Yan example, sabi ni Apostol Paul. Sabi niya, not because, verse 9, not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. Ginawa ni Apostol Paul yun, na nagtrabaho siya, hindi siya magiging pabigat sa mga members, sa mga tinuruan niya, upang magiging example natin ngayon na tayo na gustong magturo ng salita ng Panginoon, we must find a job so that we can earn money to support our needs, to supply our needs and the needs of our family. Upang hindi tayo magiging pabigat. Kasi, alam nyo kasi, hindi matanggap-tanggap ito. Kaya maraming galit kay Apostol Paul. Hindi matanggap-tanggap ito ng mga pastor ngayon. That Apostol Paul nagturo ng ganito. Kaya itong verses na ito, seldom or never heard taught by pastors of today. Hindi nila tinuturo to. But listen to this. It is in the Bible. Sabihin nyo, sobra naman si Brad Jumari. Andidiyan niya sa Bible. And everything, every instruction in the Bible must be taught or must be told. Dapat maituro or masabi. Alam ko ngayon yung mga pastor ngayon, lalo na yung may malalaki ng simbahan, marami malaki na yung building, marami na yung tithes and offering every Sundays, buhay na sila. Actually, alam ko naman hindi naman yan May mga workers na yan na siyang nag-work, sila yung nag-iikot, they are now busybodies sitting in their throne, no? Yun na lang. Iba na yung pinagbibisihan. Ang palaging monitor ng in and outs ng cash in and cash out. Yan na yung pinagbibisihan nila. Okay? Kaya alam nyo, hindi ko magawa. Kaya ay talagang obeying this command from the Bible, the command of Apostle Paul, I withdraw myself from these people. Kaya, I'm alone. In Iloilo, I'm alone. I have no pastor friend. Wala akong kaibigan na pastor dito ngayon. Lahat sila nandidiri sa akin. Bakit? Dahil sa pagtayo ko sa salita ng Panginoon. Dahil hindi ko maatim, hindi ko yun masikmura. To have fellowship with these people who are walking disorderly, that walks disorderly. Yan ang papabigat sa mga members sa kanilang mga tinuturuan. Okay? Sabi niya dito,
Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Sabihin nyo nga yan sa pastor nyo. Ha? Pastor, pwede ka bang magtrabaho, pastor? Kasi sabi dito, sabihan ka daw namin ng mahinahon. Okay? Sabi dito, now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Mali ba yung salita ng Panginoon or tama? Sino bang mali dito? Ha? Itong mga tao na to na binubuhay ng simbahan or mali yung salita ng Panginoon? They are within the church. And the verses that we read refers to the people within the church. And the pastors, those people are within the church. Walang sinabi dito si Apostol Paul na exempted ako dahil apostol ako. Exempted sila dahil bishop sila. Exempted sila dahil pastor sila. Walang sinabi dito. Anybody that is inside or within the church must work and support for themselves so that they can supply their needs. Walang sinabi si Apostol Paul na exempted sila. So, I am not saying na hindi tayo tutulong. Sa totoo nga lang meron tayong kapatid dito ngayon sa Iloilo na namatay ang kanilang mga ama. Dalawa na sila ngayon. Si Brother Charles, R.D. Charles R.D., Grace Disposition, yan yung mga niya, no? Namatay ang kanyang father at humingi nga tayo ng actually, kinausap ko siya nung doon sa hospital, pumunta ako doon, mga 2 o'clock ng madaling araw. Dahil nga, kawawa yung kanilang sitwasyon doon, it was a public hospital, sinabi ko siya, kinausap ko siya, brother, pwede ba na picturean mo yung si papa mo at i-post natin doon sa IDGBC, sa ating group chat, at hihingi tayo ng tulong kung sino man sa ating mga kapatid. This is now the time that we can show our love for each other by helping you financially. At nag-agree naman siya kasi ayoko namang mag-post dyan kung hindi naman nag-agree, kasi baka sabihin na ako lang yung humihingi ng tulong. Talagang humingi din naman siya. Nag-agree siya na hihingi ng tulong, no? O ng financial support sa ating mga kapatid. At siya nga pala, thank you so much doon sa mga nagpadala in GCash, at nagpadala ng financial help kay Brother Charles. Thank you so much sa inyo. Alam ko na dapat talaga gawin natin yun sa ating kapatid. At sa iba pa, ngayon, meron tayong isang kapatid na naman dito, si Brother Arnold. Actually, naglamay kami doon sa 31 sa papa ni Brother Charles. Pagka August 1, namatay naman yung father ni Brother Arnold Ridumi. At ngayon, andyan yung remains sa kanilang bahay. So, naipost ko rin yun dyan sa ating group sa IDGBC. Anybody who could help financially, walang problema yun. But kung nagiging pabigat ka na dahil binubuhay ka ng church like these pastors of today, they are those who walk disorderly according to these verses, and they must be avoided according to Apostle Paul. Okay? They must be avoided. So, sabi nga dito, if
your pastor is not working, you must tell him quietly, peaceably, no? Using this verse in verse 12. Anong sabi sa verse 12? Now, them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. But ye, brethren, sabi niya, be not weary in well doing. So, that's it mga kapatid. Ano? This is the first verses that we read that the person that we must ban from fellowship or is identified. And that person is a person that walketh disorderly. And that person is within the church, yung andid yan, pinapakain ng church, hindi nagtatrabaho. At so, hanapin natin sa church nyo, sino kaya yon? Okay? Why? Bakit sinasabi yan ni Apostol Paul? So that si Apostol ba ay madamot? Si Apostol Paul ba ay hindi maganda ang ugali? Bakit nasabi niya ni Apostol Paul? No. Sinabi yan ni Apostol Paul to protect the church from abusive people. People that walk it disorderly. They are those people who is abusing the church. Yung bear you once another burden is applicable talaga yan to anyone. But not to this kind of people who are lazy at umaasa at pinapakain lamang ng simbahan. And I will ask you a question. Sino ito ngayon sa church? Na andyan sa church, head pa ng church, pastor pa ng church, but pinapakain lamang ng mga members. Kasi kung pwede yan, it is Apostol Paul, dapat sabi niya, pakainin niyo ako. That's the way. I'm walking orderly. Palamunin niyo ako. That is how to walk orderly in the church. Ngunit sabi ni Apostol Paul, hindi. Nagtrabaho ako. Day and night. Kami ng mga kasama ko upang hindi maging pabigat sa inyo. So kung yung pabigat dyan sa inyo, sabi dito, that person must be avoided. Baka sabihin nyo naman, Brother Marie, lahat ng church mawawala ng pastor. Wala tayong magawa because na-abuse na nga kayo ng inyong pastor dahil sa maling turo at yung hindi natin pagsunod sa salita na ito. Every word, every instruction, every command must be obeyed. And this is a command. I will read this again. Verse 6, now we command you, brethren. Command, not a request. Since it is a command, it must be followed, it must be obeyed. Or else, you become a violator of a command of God. Or, nagiging, hindi masunurin sa iyong Panginoon dahil nga lang sasabihin mong maawain ka. Si Apostol Paul maawain naman eh. Tingnan mo, binaliwala niya ang kanyang buhay, ang kanyang future, secular na buhay, upang ma-impart niya ang Word of God, the mystery that was revealed by Jesus Christ unto him. Okay? Hindi pagmamadamot ito, ang pagsunod nito, na pag-avoid sa ganitong mga tao, but nagiging obedient tayo sa command ng Panginoon sa atin. So that they cannot abuse us, para hindi tayo nila ma-abuse. But, listen to this. For 30 years, when I was in Baptist denomination, I was abused. Naabuso din ako.
I believe their teaching was true before, not now. Never. Never again. Dahil natuto na tayo mag-aral ng sarili ng ating Bible. Okay? So, isusunod po natin yung iba pang mga verses, no, na nagpapatunay pa kung sino pa yung mga tao. Hindi lamang itong hindi nagtatrabaho, kundi meron pa po sa iba pang mga verses. Most specifically, makita natin sa mga closing letter ni Apostle Paul sa kanyang mga books. In Romans, in 1 Corinthians, and in Timothy. Okay? So, for now, diyan lang po muna tayo sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 12. Okay? So, magandang gabi po. Ito nga pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawan Village, Balantang, Haro. Yan pong lugar kung saan tayo nagtitipon. Bukas po, magtitipon po tayo. Kaya kung andito po kayo sa Iloilo, you can join us sa ating physical congregational Bible study. Magandang gabi po. Let us pray. Ama na Banal, salamat po sa gabing ito na yung binigay sa amin. Salamat sa mga kapatid sa kanilang pag-join sa aming Bible study. At nawa po ay magkaroon kami ng lakas upang sundin ang mga utos niyo po na ibinahagi sa pamamagitan ni Apostol Paul. At hindi po namin i-twist kung ano man yun. Ang gusto po ninyo sa amin ay maging masunurin at hindi yung babaguhin namin ang inyong utos. Kagaya ng ginagawa ng iba. Thank you so much sa gabing ito. Salamat sa mga kapatid. We pray in Jesus' name. Amen.